masyado daw accurate. Oo. Eh, siyempre, Wolf yan. Oo, trabaho na yan eh. Pero yan na nga, tingnan natin kung ano nga ba yung lalabas na mapa para sa game number 2. Nakita natin yung broken walls kanina at ngayon makikita na natin ang expanding rivers para dito sa game 2. At kung titignan, parang parehas malungkot ang Team Liquid at AP Bren sa mapa na ito. Pero pare, feeling ko parehas silang masaya pag nag-start na yung game kasi ito yung mapa na literal 2 minutes incentivized kayo magsuntukan. Oo. Sa game ha, sa game. Wag kayong Sa game. wag kayong real life. Oo, yun nga. Tsaka maganda dito, pre, parang naka times 2, naka fast forward kasi yung mga pre, yung mga heroes. So, Oo. sige, malaya kayo maglabanan dyan kung kagakailan yung gusto. By the way, madaya yung Zushin niya sa mapa na yun. I can attest. Isa si Zushin sa confirmed napakadaya sa expanding rivers. Oh, and I mean, kahit siguro sa Dangerous Grass, napakadaya din ng isang Zushin. And there's a reason as to why isa yan sa mga pinakamaganda na mages ngayon sa loob ng meta natin. And with that last ban, ano kaya pwedeng tanggalin, Coach Jeff? Lancelot? Oo. Kasi last game ni Carlito, ang tanong, pagbibigyan ba siya? Ay, pinagbigyan! Fun Boss! is all that matters. Boss! Ayan na. Huwag kang magpe-Fredrin. Pwede na yan. Last game, last game. Ayan. Ay! Okay lang. Micro pa rin. Safe pa rin. Okay, Jason Shinpek para dito sa Team Liquid Philippines opens up the fighter gold lanes para kay Oheb. Oo. Yun ang iniisip nila. Baka. AB Bren, may option sila na kumuha ng Kimi dito kung gugustuhin nila. Yes. Dahil isa rin sa mga madaya yung Kimi sa expanding rivers. Oh, Kimi Kalea, no? Oo, Kimi Kalea. Kimi Kalea, Kimi Lance, Kimi Arlot. Oh, pwede nga rin yung Kalea Lance. Ay, well, yung Lance pwede namang mamaya pa. Pero yung Kalea, parang feeling ko must pick na to. At this point, napakaganda ng Kalea against sa Jason Shin. Oh, especially with X-Nova, no? Sure, ayaw maubusan ni Shizu ng hero. And ito na yung the AP Brent Flex. Yung Uranus na yan, aabot yan last pick kung anong rule. Oo. So, ibig sabihin, no, ayaw pala nila maglaro ng Lancelot dito. Oo. Dahil most likely, hindi na nila kukunin yan sa first 3 picks ng AP Bren. Now for Team Liquid, ano ba pwedeng isabay nila? Maagang gold lane, Bane at Farsa na ba to? Wala Farsa. Pero may Pain. And ang tanong dito, gano'ng ka-confident mag-dirot si Sanford? Kasi last time nakita natin yung dirot, siya din yung gumamit niyan against Uranus as well. Yes. At may crack pa palang open, no, para kay Daddy JP. Actually, Brendan ata kalaban nila. Talaga ba? Kung gayon man eh, pwede talaga. Kung gayon man. Wait. Sorry na. Nagkakaubusan na. Hindi na nga crack ang kukunin. Lunok. Sila ang kukuha ng Kalea. And yung Lunok na nakita natin sa kamay ni Lancy kanina, ay kukunin naman sa kamay ni Sanji. Or Oheb, favorite na yan. Pwede yata kayo. O yung nga, pwede rin kay Oheb. Maalala nyo, season 7, di ba? Oo. Isa sa mga, pang-counter sa Haret, pang-counter sa Uranus. Although wala naman yung Haret kasi sila din naman yan nag-ban. Pero may Uranus kasi for the side of AP Brent. By the way, Angela is open. Pwedeng kunin ni Aqua and gawin nila yung kanilang Uranus sa Angela. Pero hindi, Lancelot pa rin ang pinili nila. So this confirms na XP Uranus to. So for Sanford, mukhang, grabe lupit to. Grabe ka na. Isang nga, Ayan na, ang mascot ng Team Liquid Philippines. Pwede na ba? Oo, ang galing naman ni Midnight magkabayan. Hindi ko kaya yun eh. Hindi ko rin kaya yun, pare. Begin. At ito na, mukhang tatanggalin na yung Ruby. Pinag-usapan natin yung mga fighter gold lanes na na-open up because of the Jason Shin. Mukhang yun ang ita-target ni Coach Jeff. Uy! Ayan na. Kagura tinanggal sa kamay ni Aqua. Pero again, may Angela option pa rito ang AP Brand. Meanwhile, for TLPH, flexed pa naman yung kanilang Lunox. Pwede pa tayo makakita ng ibang gold lane for Oheb. Isa sa mga siguro kailangan nilang bigyan din ng pansin, no, is if mag-utility ulit si X-Nova. Kasi nung game number 1, parang ramdam natin nahirapan talaga sila doon sa Matilda. Oo. I think Matilda could be a choice against with Uranus as well, no? Napakasakit sa ulo niyan. I think one time, makakwento ko din lang, labas ko yung frustration ko. Sige. May kalaban ako. Tromadam tayo live on broadcast. War Axe sa halberd na ako noon na lapu-lapu kalaban ko, Yura Florin. Pre, kahit anong gawin ko, hindi na mapatay yung Uranus. Wala talaga. Mahirap talaga yan. Ayan na. Kinuha, tinanggal na rin ang lapu-lapu. Among the planes Naisip ko exists the may mga crack pa equilibrium, naman na pwede which silang I was kunin dito. made May for. Khalid din naman na pwede silang tingnan.
parang most likely Grok na yung pinakamaganda dito. Ano yung sagutan ng isang Kalea at Grok? Kung sila magsuntukan, pwede. Diba? Or kung gusto mo na suntukan, Hilda. Kaso, lunok sa Kaleye. So, tsaka kulang sila sa stun eh. Wala silang stun dito. Ano kayang kuha nila dito? Mage. Feel ko mage muna. Kasi wala na ning flex eh. Kita mo na yung Uranus eh. So parang walang point magtago ng kahit anong role. Might as well pick a hero na hindi masyadong nagwo-worry sa mga possible matchups pa. Sabay nagsilina, no? Nung wala lang. Si Aqua. Biglang bumalik yung mga savior siguro. Pero masyado malabo. Sicilian. Yun yung Pwede mga... pa ma-save pa yung Sicilian kung sakaling yun yung kukunin nila. Kaya no choice ni AP Friend. They're gonna go for the Valentina instead. Pero parang wala pa kasi masyadong aagawin. Ang na lamang siguro sa Mountain Giants. Ano to? Gold Lane! Joe! Wow! Wait. Di natin sure. Baka mamaya Golden Alice, XP Cho, si Sanford ay isa ring Choman. Si Oheb pala, no? Isa sa mga hero ni Oheb. Nakita niya yan kanina kay Benny. Hindi pwedeng si Benny lang. Bagay. Nako actually, isa sa mga pinag-uusapan din, ano? At pakiramdam ko, lahat naman halos ng mga player dito magaling mag-show eh. Yeah. Di ba parang standard yan halos ng mga pro eh. Dapat magaling ka mag-show. Ito, X-Nova. Pili ka lang. Hellcurt o Saber? Oy, pwede. Alam mo, i-redeem niya yung Hellcurt niya, pre. Oo. Ang daming nagsasabi na hindi maganda yung nangyari sa Hellcurt, pero kung mapapawi niya yan ngayon, Legit kailangan nila ng damage, by the way. Hellcurt na to, pare. Okay lang. Safer pick, pero may damage pa rin. Actually, ganyan din yung naging argument kahapon eh, sa TNC kahapon. Sinabi ni Wolf, kailangan nila ng damage room. Ang sagot ni Chuck Knowles, Joehead, ganun din ang sagot ni X-Nova. Medyo hybrid naman yung dating ni Joehead. Early game, kilala siya sa isa sa mga pinaka-nakakabatot na roamer na kalaban. Kasi aside sa may panghuli siya, ang taas kasi ng damage. Oo, mas lalo na kapag isolated ka, yung wala kang katabi. At most of the time, no, kung jungler ka naman, ang katabi mo lang yung mga kapwa, yung mga gusto mo ring patayin. And in this game, nakaisa na nga ang Team Liquid Philippines. Kapag nanalo sila dito, again, papasok silang playoffs ng ready na. Panalo na sila against sa AP Friend. Might as well with momentum. Team Falcons naman, ang kanilang gustong kasunod na kalaban. And for AP Friend, statement win for the regular season ending. Pasok na tayo sa Land of Dawn. By the way, confirmed, Oheb Cho. Ngayon ko na lang nakita to, pare. Dumating siya sa liga natin. Ang ginagamit niya ay Harriet, Alice, and Lunox. Naging Granger and Beatrix. At ngayon, 2025. Pre, kung time traveler ka at bumalik ka noong 2021, kinausap mo yung Season 7 Umi. At sinabi mo sa kanya, Umi, si Oheb ay mag-show in 4 years sa Gold Lane. Hindi ako maniniwala sa'yo. Hindi, ito na talaga yung sabihin na natin na kaya talaga na mag-pull off ng mga fighter gold din kasi ISS, kailangan mong gamitin din yung expanding rivers, diba? So doon talaga available. Wait lang. Suntuan talaga ang gusto pero may baba. Oheb, nahihirapan na ata kay Shizu. Na minamama siya doon kasi range advantage mula doon sa isang Granger. Pero maagang salpukan din kagad. Medyo lumamang ata sa folks doon ang AP Brim, pero may gold advantage dito, TL. Ito yung part na sinasabi niya, Umi, na talagang di ka maniniwala. Kahit naman ako ata di maniniwala. Kahit sino di ka maniniwala. Kasi gold Cho, di ba? Last, parang pinaka-legit na nakita natin na gina-gold yung Cho, season 5 pa eh. 10 seasons ago yun, men. Well, 11. Well, ngayon na, nagbabalik na. Talagang time flies when you're having fun. 9 years old na nga yung MLBB. Grade 4 na yan, pre. Kaklase na ni Larkin yan. Kuya ni Larkin yan, pre. Kinder pa si Larkin eh. Kinder pa lang ba, sorry. Pero yun na nga, balik sa ating laro. Naglalaban pa rin dito sa ating Gold Lane. Cho versus Granger. As you said, yung range advantage ng isang Granger talagang nararamdaman na ni Oheb kalahati ang kanyang buhay. Oo, pero kayang-kaya niya microhin yan kung gugustuhin niya. Doon yung si Cartesi na inaabangan na lumapit si Shizu doon. Pero sa Sanford, sa may bandang itaas naman, babalipan po siya dito. Tinamaan na rin ng Throne of Ruin. Pero walang mamamatay at alam mo namang makunat parehas yan eh. Oh, grabe. Naka times 2. Di ba? Naka times 2 yung nakapass forward yung mga players.
Pero kasi yung Throne of Ruin, napakalakas ng cooldown, napakataas. Nasa mga 40 to 50 seconds yan ang level 1. So ibig sabihin, itong turtle fight na to ay walang malaking tool ang Team Liquid Philippines sa mag-start ng mga laban. Ay, may copy pa si Aqua. Tsaka ang hirap tikitan talaga ng Uranus. Oh, wait lang. Si JP pumasok na. And Sanford pa! Ang nakakuha ng bagong. And gagamitin na rin ni Cartesi ang kanyang kakayahan para kunin si Aqua. Sanji as well ay makakabawi din naman. Sabay dun sa itaas, may nangyayari ding aksyon. Napaka-sama nang nangyari sa AP Print. Nakakuha ng 2 kill ang TL. Tapos yung bagong nakuha pa rin nila. Ako, medyo parang disconnected yung AP Bren. Hindi sila iisa ng plano, especially with the Lord JM. And ngayon, TLPH, nararamdaman nila yung momentum. Okay, tapak na side ng si JP. Andun si Aqua para sa lubungin. Sanford naman, napakatibay talaga. Nagamit na rin na kagad yung Turn of Ruin. Pero may mga Ricos din at sticker from Sanford. Grabe yung mga nagaganap dito Nasakto-sakto din, pwede nyo na pong i-claim ang code na yan habang nanonood kayo ng ating laban. Si Shizu na ata, susunod na target. May sipa dito. Ito si Ohem. Purify na gamit! Pero hindi niya mapupurify yung sunod-sunod na Chaos Bolt mula dito kay Sanji. No, talagang dinulo pa nga ni Oheb yung yung sipa. Finos niya muna yung dash. Parang hoping sila na hindi kailangan i-commit yung Way of the Dragon. But still, TLPH, this incredible momentum is gonna allow the death ball mula doon sa YSS. And usually, sanay tayo nakakita pagdating sa mga ganitong moments, parang hindi nagpapahinga yung ganitong klaseng lineup. Yun din pala, no, yung burst damage na nanggagaling kay Sanji on this Lunox. Kapag na-stunlock na ng isang Joe Gold Lane, ang kapwa niyang Gold Laner parang ang baba pala ng chances of survival kung hindi agad makarespond yung mga kakampi ni Shizu. Lalo ngayon, iipitin din ng TLPH to kasi wala naman silang pakikisanford Yung dalawang yan yung improved Esmeralda versus Uranus Oo, yung Alice nga, di ba? Uranus 2.0 yan na may stun. Di ba? So, ngayon ay activated na rin ang Expanding Rivers at gagalaw-galaw. Ito, naka-times 2 na naman, pre. Oo, times 2 na naman. Mukhang kukunin naman ni Aqua ang Throne of Ruin. Pero si Sanford at Sanji ay kukuha lamang ng XP dito. Uy! Naghahanap ng play. Pero mukhang ang turtle talaga ang target ng Team Liquid Philippines. Ganda na itong naka-wilderness blessing si Oheb kasi parang abot na lahat din sa river. Oo, si JP umaabante at nag-aabang. Nagamit niya yung kanyang tidal strike. Si Sanford ay aakatan na rin. Itong si Shizu. Tamang baril-baril lamang. Lord JM nakangalahati yung buhay. Masakit yung hooks from Sanji. Ako nag-aabang na pagkakataon. Nagamit na rin kagad yung Mountain Shocker. And this time ay naibalipat sa may patalikod. Nakuha pa rin ni Cartesi yung pago. Napaalam si James para baba na buhay ni Aqua at napatay pa rin siya ng batang kambing. Nakadalawa na kagad dito ang Team Liquid PH. Gusto pa atang kumuha ng isa. Si X-Nova naman ay pinaghampas dito ni JP. Pero si Sanji at ang buong kupunan ng Team Liquid Philippines minama na yung torre sa gitna. Tapos meron pang pinupush sa baba si Oheb. Oo, ano ba yan? Masakit din yan yung show na nagdating ng tower. UB Express yung pinakita sa atin ng TLPH. Dikit-dikit sila nasa ilalim ng proteksyon. Yung Throne of Ruin mula kay Sanford kasi hindi makalaban yung AP pa rin kahit sabihin natin may range sila. Yung ibang heroes kailangan dumikit. So under the protection of the Alice, parang bawal kang lumaban if you're AP pa rin. Kailangan mo talagang respetuhin. Pero mukhang makakatakas nga ba hindi niya napindot yung Blood Gleam. Yun lang, pero si Sanford ay Uranus din siya Ricos na lang ang isasagot. Wala mag-aamayan. Ay, mga machong horse, pre. Alam na rin ni Lord JM, pre, wag na tayong maglokohan. Mag-picture na lang tayo dito. Mas malala yung kalaban niya actually May regen, may stun, may sustain, ang daya. Sabi ni Lord JM, ang daya ng Alice. Daya naman ito. Pero mukhang Picture muna. Screenshot. Sabi ni Mami, picture muna tayo dito. Ay, naku muna ang pailibang ng Tsunami Slam. Eject ko na bitaw dito na X-Nova pero hindi magiging sapat yun para mailigtas sa sarili ng buhay. Nagkabalibagan sila. Kung sinabi ni Mami mag-picture muna tayo, sabi ni Daddy JP, halika dito. Ay nako, ibang klase talaga mag-change ng tempo si Daddy JP. Hindi lang naman pandesal ang kayang iyabang, kundi yung mga plays na rin. Aray ko po, napaka-update. Tsunami Slam ay nabitawan. Pero mamamatay ata din si Aqua. Buhay pa rin naman siya. Trigger from JP. Kaya lang nagsipa din si James Punks.
Atras na si Oheb. Napakahapdi na neto. O nga pala, nakadamage siya item tong si Oheb. Kaya pala ganun kakakate. Ayun yung kapag nasa pa ka talaga ng only fast, pakasakit eh. Sakit talaga yan. Walang pinapatawad yan. Lalo kapag wala kang armor, napakasakit. And si James Fox dito, although kamuntikan niya mapatay, si JP, isang puncture na lang sana, pero nandoon yung kick, yung spam ng kick. Okay, nagamit din yung Tsunami Slam. X-Nova, ibinalibag. Nagtatalunan na dito ang Team Liquid at ang AP Bren. Ngayon naman yung makamatay ito si JP. Nakabawi si James Fox. Oheb ngayon nakakuha rin ng kill. Battle execution ginamit niya. Pero meron pa siyang function para tumakas. Tornos ay nagamit na rin. Kaya na si Sanford talagang kaya magpaawat dito. Di naman batang palaban talaga eh. Pero si Sanford ay lalayo na rin. Tatlong miyembro na ng AP Bren ang nagtulong. Kaya lang wala talagang pakialam si Sanford dito. Lokohan yan. Walang pakialam. Babalik pa rin naman ang buhay kahit papano. Pero ngayon napatay na yung passive. Mas malaki na ang chance. Pero mukhang hindi naman na matutuloy ang laban. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Aray. Saan nga ba natin makikita yung malaking kalamangan na meron dito ang Team Liquid ngayon? Well, sa jungler, napakalaki nung lamang ni Cartesi over James Banks. Even though bumabakat yung damage dito ni James Banks, mas malaki lang talaga yung damage na dinidili Cartesi sa mga team fights because of the items that he has. And also, yung gold laner ng AP Bren na nahihirapan sa solo 1v1s niya versus Oheb. Kanina nakita natin si Oheb nagpastock ng War Axe and then flinikera niya yung Granger dealing so much damage under the king and napatay niya si Shizu. Nakakabigla din kasi yun minsan yung flicker sa paksipa. Wala kasi masyadong animation yun. May only fast sa rekta sipa na agad. Sanford! Ayun lang, walang tinamaan yung kanyang Throne of Ruin. Pero si Aqua ang mabibigyan. Ito yung nagamit niya. Pero pinalimang pakabala. Itong si X-Nova. Sanji mamatay. Same with James Banks. Si Lord J may sasama na rin. Cartesi napakababa ng kanyang buhay. Nagamit yung Brilliance. Pero pinakasan lang nung kanyang Traceless. Hindi pa rin mamamatay si Lord JM. Si Sanford ay sinasunod yung damage si Shizu. Mahapdi-hapdi na rin. Pero tino mo naman, ni-stikeran lang pre ni Sanford. Kamuntikan si Carl kanina sa Death Sonata ni Shizu. Kasabay nung Traceless eh. Yung bato ng Death Sonata, pero grabe yung warning shot ni Sanford na kahit walang tinamaan, didn't matter. Kasi overwhelming talaga yung damage ng TLPH. And also JP, always on standby para if ever man may pumasok sa harap ng TLPH, naka-ready yung angat with the Tsunami Slam. Ang overwhelming na rin dito yung gold team na meron ng sign ng Team Liquid Philippines. 8,000 at mukhang naghahanap ng paraan ng AP Bren na makahanap ng isang winning team fight o kaya naman isang malaking objective. Pero mukhang libre na nga ang Lord Nate o makukuha ng Team Liquid Philippines at could be another Lord and another kick. O yun na, binigyan na nila. Itong si Lord JM, napakabilis lang na tinunaw. Kasabay ng Lord, 8K na to pre, napakalaki na. At tumataas pa mas lalo with that Lord Siege upcoming. Sinabi na nga ni Midnight dito na mayroon ng malaking diferensya in terms of gold kay Carl TZ pati na rin dito kay James Banks. Ito na talaga yung kalakasan ng isang Yesun Shin kung ikukumpara sa Lancelot. Parang ito yung pinaka-funnel ng meta natin. Bumabalik na tayo sa funnel meta. And TLPH, gamit na gamit yung kanilang dalawang side laner, providing protection, providing zone, and providing crowd control, yung initiation and engage. Kumpleto sa toolkit dito ng TLPH. And then may protection ka pa ni JP if ever man pumasok ni AP Bren sa loob ng team fight. Oy, Tsunami Slam, may tunaw kagad. Itong si Sanji, may Lord pa naman sila sa may bandang ibaba. At ramdam na ramdam din. Actually, si James Banks ay kaka-level 12 lang at level 15 na. Ito si Carlito, Sanford, sinasalo lang ang mga baril. At pala mula dito kay Shizu. Yung Lord ay nasa ibaba. Hahayaan na muna ito ng CLPH. Tunaw ata ito ng AP Bren. Yun ang nga mangyayari. And TLPH pa rin nakapundo ng 10,000. Hapunin and Traceless lang ang isinagot ni Carlito para maiwasan yun. That was a nice defense mula sa AP Bren. Nakahanap ng play si Aqua, immediately bursting down Sanji kasama ang kanyang mga team sa AP Bren. For TLPH, wala naman silang nawala masyado. Kahit pa paano, nandiyan pa rin yung gold lead. Yeah, ang sabi kasi ni Danny JP, sorry na, pero yung protection para kay Carl eh. Siya kasi yung funnel eh. Siya lang. Siya lang ipoprotektahan din, bitch. Oy! Napakahuli. Ayan na Tsunami Slam! At ano yung target kagad? Tuloy ba ako ni Sexto? With the 4-man and Throne of
Ruin. Ngayon nagtatakasan na ang AB Bren. Mamamatay din si Aqua. Tatlo kagad ang napatumba. Team Liquid Philippines ready na ata sa aksyon. Lord JM at James Rock sila natitira. Pero ngayon ay babasagin nila yung Torres sa may bandang itaas. And Sanford and Sandy. Disipa mula kay Ohem. 4-man down. Wow! At si Lord JM na lang ang natitirang mag-isa. Team Liquid Philippines kukunin ang laban na ito para sa pinakahuling serye ng Season 16. And Team Liquid Philippines sweeps AP Bren para sa pinakahuling laro nila in the regular season. Makikita natin muli ang Team Liquid Philippines sa pinakaunang araw ng playoffs sa Cuneta Astrodome. Pero ngayon pa lang, sinisimulan na nila. Little bit of showing mula sa playoffs. Ang stampede ng TLPH ay nakahanda na. At kailangan maghanda ng Team Falcons dahil may part 3 pa nga ang ating Clash of the Titans. Pero guys, palakpakan natin ang AP Bren sa kanilang regular season showing in Season 16. GG, well played. Come back stronger. Aabangan natin ang AP Bren in Season 17. Sa ngayon ay kakausapin na natin ang mga tao sa stage kasama ang ating mga hosts. Welcome na natin sila sa main stage. AP Bren, this is week 8. And alam namin na marami kayong pinatunayan this season. James Panks, for the last time this season, sino ba gusto magsalita sa inyo? Ikaw daw, yan. Ikaw, James Panks, for the last time this season, what would you like to say sa lahat ng supporters ng AP Bren? Anong gusto mong sabihin sa lahat ng sumuporta sa buong AP Bren the whole time? Ang gusto ko lang sabihin, thank you sa pagsuporta sa amin. Tsaka sa thank you sa lahat ng mga susuporta sa amin. Yun lang. In a still solid season para sa inyo. May we see you come back stronger. Once more, MPL Arena, please give it up for AP Bren. You may now. Right at the center para pasalamatan ang lahat ng inyong mga fans as it still is a season and you're hearing the chants, making sure that the rest of the bees hear it. Hans, sa seryeng ito ay makakasama natin with a sweep our winners of this match. None other than Team Liquid Philippines! Carl, bakit parang nanggigigil yung mukha mo ngayon Ina-aperan kita kanina. Ayaw mo kong aperan. Hindi, pero legit. Like, totally different. Tama si Odin. Totally different aura ang meron kayo for today specifically. Ano bang nangyari? Was it because of yesterday? Ano po kasi medyo malungkot kami sa di kami nakapag-upper bracket, talagang goal namin yun. Pero kanina lang parang nung nag-huddle kami, parang doon lang kami nakapag-reset kaya medyo mainit yung aura kanina. Pero pagdating naman sa stage, naka-reset na lahat. Carl, alam natin na before yung nakalaban ng Team Falcons kahapon, nung tinanong kita kung sino ang gusto mo makapasok, sinabi mo noon na Team Falcons ang gusto mo makapasok ng playoffs. And nangyari na yung nangyari kahapon. Sa play-ins, kayo ang magtatapat muli ng Team Falcons. How do you feel about that? Very confident po based sa match namin kahapon. Tsaka tingin ko naman makapag-readyan namin silang sobra. Would you say, Carl DC, na ang Team Falcons ang iyong best rival? Out of all of the players, the teams na naging kompetensya niyo, would you say that Team Falcons is the one na lagi niyong nakakaharap and the best rival out of everyone? Siguro in terms of mga team fights, macro and macros, sila yung number 1. Pero tingin ko talaga na best rival namin yung Blacklist talaga Pero yung Falcon din, pag kami naglalaban din, laging cinema Laging cinema. Absolute cinema. They've done it before. Hands up sa lahat ng mga nanonood lagi ng laro nyo against Team Falcons. And Carl TZ, ano ba yung meron sa inyo ng Team Falcons? Kasi lagi natin nakikita na mataas yung level ng mga laban nyo lagi. What's with Team Falcons and Team Liquid Philippines? Siguro po sa playstyle po medyo similar po. Tsaka yung coach din kasi dun galing sa amin. Kaya siguro nagkakontrahan Basang-basa na kayo. Medyo familiar. I wanna talk to Sanford this time. Sanford, way before week number 1, nagpunong braso tayo. Tapos tinanong kita kung
ano sa tingin mo, saan mo nakikita yung team nyo right after the regular season? You said 1 or 2. Unfortunately, you're at 3. Does that discourage you or mas lalo ba kayong na-motivate para lalo pang galingan going up into the playoffs? Feel ko po yes, mas kailangan po, mas na-motivate po kami na mas galingan namin kasi ayun nga, naangatan kami ng Onyx so kailangan namin magdoble effort para makuha ulit yung spot ng upper bracket. You know, from a scale of 1 to 10, nasaan ang power level ng Team Liquid Philippines ngayon? And what should the Cavalry, the fans of yours, expect pagdating nila ng Cuneta Astrodome? Well, ngayon feel ko number 3 kasi yun yung standings eh. Pero may chance pa naman magbago yan, nakadepende na sa amin yun. With that being said, a lot of the people here today came over para suportahan kayo sa inyong huling laban towards the regular season. What is your message to them and everybody watching at home? Thank you sa lahat ng sumusuporta. Sorry, di namin nakuha yung upper bracket pero abangan nyo sa playoffs, mas gagalingan namin. Still a solid showing, a sweep from your winners, Team Liquid Philippines! A solid effort coming in from the Cavalry, knowing how it's done, Odin. This is how you end the regular season. We could see how hopeful they are na kaya pa nilang bumawi pagdating ng play-ins sa ating Cuneta Astrodome. And with that being said, makikita natin sila at ang 5 pang mga playoff contenders. But as of now, you're gonna have to look at our casters. Maraming salamat, Hans and Odin. Nagbabalik nga tayo dito sa ating casting desk matapos ang 2-0 victory ng Team Liquid Philippines kontra AP Bren, ending their season in number 3 para sa ating playoffs. Diba, mararamdaman natin na yung frustration na hindi kasi kontrolado ng TLPH pero alam natin nakamove na sila at aabangan natin ang mas bagong TLPH. Oh, for sure naman nakamove na sila kasi again, ito naman yung something na hindi nila control pero itong control na binigay nila din sa game, ramdam mo na may gigil pa din yung laro ng TLPH. Talagang rumagasa yung laro nila nung game number 2. Kaya yung aura, nung game number 1, siguro they had fun na yung reason factor. Pero pagdating nung game number 2, pinakilala ng TLPH, boys, ito yung stampede na sinasabi namin. Tsaka parang ito yung pinakita din sana ng side ng TNC Pro Team, yung Sanji, Lunox na hawak ni Lancy plus yung Choco Lane na hinawak ni Benny Cutie kanina. But I want to say that this feels as if na mas naging malinis yung galaw ng Team Liquid Philippines on the same composition. Tsaka I'm happy that we see this from TLPH. Parang ito ata yung meta heading into playoffs. Yung mga ganitong klaseng lineup, yung funnel strategy. And that was very executed by Team Liquid Philippines ng napakaganda kasi nandun talaga yung protection. Yung joke ko kanina na parang hindi protectan si Sanji, medyo totoo yun eh. Kasi talagang nandun yung idea na simple lang yung laro natin. Group up, medyo ultimate talaga bonding experience with the express play style ng Team Liquid na magsasama-sama sila under the Alice, under Cartesi, walang hihiwalay. Unfortunately, si Sanji nahuli ni Aqua kanina with a stolen Tsunami Slam. There you go. Pero ayun, si JP, tingnan mo. Andito si bossing ko eh. Tsaka grabe rin si Oheb sa laro na to. Who would have thought na praktisado yung Cho ni Oheb entering this game. At nakita pa nga natin parang sumaludo pa siya doon sa pinakadulo niyang sipa on the player cam na matapos niyang sipain, meron pa siyang paturo effects doon sa kanyang mga kakampi. Sana may player cam, no? Ayun o, hindi nakita. Naharangan ni Kala. Ayun o. Ang lupit ng prod natin, boy. Oo, nakita naman kahit papano. And with that, clean game number 2, 13,000 gold lead by the way. 1-3. 13,000 ang lamang ng side ng Team Liquid Philippines against AP Bren. Yeah, 13. Actually, 13.6 something. Laki na 12-minute game. Napakalaki niyan. More than 1K gold per minute yung nalalamang ng TLPH versus AP Bren. And it started from the very first third. From the get-go, naramdaman natin yung kanilang commitment sa isang desisyon. And AP Bren, slight disconnection between some of the members, pero nandun yung matinding stampede, yung matinding punish ng TLPH. And then yung second turtle, nakita natin yung strength talaga nung Alice. Ito yung dahilan bakit hindi na siya exotic pick kasi napakalala niya kapag group up yung hindi lang yung kalaban mo but also your composition kasi
walang makabypass walang makapasok dun sa stalls ng TLPH kasi nasa ilalim ka nung Throne of Ruin. And then no sa last part nakita natin, hindi nga lang Ruin yun Throne of Destruction yung ginawa ni Sanford. 4 yung natamaan niya sa pinakahuling ultimate niya in this game. At yung pa yung sinasabi nilang TikTok combo daw ng Alice. Na by the way, isa sa mga basic na combo ng Alice ngayon, yung first skill, Blood Gleam into ultimate, then Blood Gleam again. Na para hindi nakita yung animation ng kanyang Throne of Ruin. Tapos yung flicker mo pa para yun talaga yung instant lockdown. Yun nga, parachute. And nakita natin na talagang epektibo yung Alice kapag kasi nasamahan ng Kalea. Ito yung parang pinangpapalit nila doon sa isang Angela. Di ba parang noong mga earlier weeks, nakita natin Angela, Alice, tapos nagkaroon ng Kalea, Angela, Alice. Di ba na talagang sobrang sakit sa ulo. Ay para sa akin, tama lang yung timpla ng pinakita nila ngayon. Damage in the mid lane, may heal plus crowd control on that Kalea. Hawak pa ng ating Game 2 MVP na si Daddy JP. Kaya matitignan natin ang ating Big 4. The Wingman Game 2 MVP with 12 assists na dyan si JP. Sandbag, sadly, talagang Uranus mapupunta yan para kay Lord JM. And of course, the carry in our BPI Rich Guy. Wala nang iba kundi si Carl TC na pumatak ng 924 ang GPM. Kinabahan ng konti si Oheb. Kasi usually siya yung BPRH guy sa TLPH. Pero again, nabigay kasi talaga lahat kay Carl TZ. From the very first turtle, nandoon yung TLPH. Nakuha sila ng objective, nagkaroon ng momentum, and pumasok sila sa death ball territory ng YSS. And after nun, hindi na sila nag-let go. Yung control ng TLPH was always on point. It was surrounding the YSS. Again, namatay man si Sanji, sabi ni JP, wala akong pake, basta buhay si Dagot. At nakita na nga natin at some point na pati yung Uranus binabalibag na nila sa